Magandang umaga po, nagbabalik ang unang balita, kaunay na paghahanda ngayong rainy season. Makausap po natin live mula sa Camp Aguinaldo si Yusek Benito Ramos, Executive Director ng NDRRMC. Good morning po, Yusek Ramos. Egan, magandang umaga at magandang umaga sa ating mga kababayan. Unahin lang po natin yung pinakahuli yung bilang sa mga casualties dahil sa mga naranasan pa rin mong pagbaha, mga landslide at sa ilang pong lugar, partikular sa Mindanao po, Yusek. Egan, nadagdagan yung patay natin ng isa dahil doon sa casualty na reported kagabi. Marilog District ng Davao City. So, bali 8 ang lahat ng patay natin. 5 doon sa Palawan yung paglubog ng barko, 2 dyan sa Sarangani province at isa sa Davao City. 8 na ito, Egan. At yung nawawala po, Yusek? Yan ang nakakalungkot, Egan, dahil 63 itong still missing. At madadagdagan pa ito, Egan, dahil nung in-interview natin yung mga survivors doon sa lumubog na barko sa Palawan, ay hinahanap nila yung kasama nila at yung kamag-anak. Ibig sabihin, doon sa 13 na hindi nailista sa manifest, mas marami pa dyan, Egan. Kaya pabalikin itong Philippine Navy, yung Patrol Gunboat 358 at saka yung Philippine Coast Guard SAR-V 15008 para hanapin na itong mga nawawala pa. So, meron pang nawawala, Egan, na hinahanap na itong mga kamag-anak nila. Nawala po sa manifesto? Opo, wala doon sa manifesto, Egan. Kahapon, 13 yung natagpuan na wala doon sa manifesto. So, ayon dito sa mapahayag ng mga survivors, meron pa mga kamag-anak na hindi makita. So, sobra pa sa 13 ito, Egan. Okay. Kamusta naman yung paghahanda natin sa papalapit na bagyong si Butchoy? Yan ang magandang tanong, Egan, dahil itong local na pamahalaan ay pinaigting na nila ang preparasyon nito. Kaya meron na tayo ngayon ang tawag nila yung Municipal Emergency Response Unit at na-organize na rin ito yung local DRRM Council. At katunayan ngayon, Egan, lahat ng DILG ngayon at saka local government units ay may kwan sila ngayon, pagpupulong, they convene the local DRRM Council para preparasyon dito sa parating na bagyo. So nationwide dito, Egan, dahil kung makita mo yung tracking ng pag-asa ito, west, northwest. Ibig sabihin nito ay sasagipin lang niya itong Republika ng Pilipinas, hindi ito mag-landfall. Pero ang advice ko lang, Egan, hindi lang tayo kampante dahil yung bagyo ay hindi sumusunod sa atin. Tayong sumusunod sa kanya. Every hour nagbabago ang direksyon. Baka embes na west-northwest ito, baka westerly, tutusukin na naman niya itong hinatuan ng Surigao Sur, didiretso sa Agusan Sur, Bukidnon, and then Iligan, Cagayan de Oro, Osamis hanggang doon sa Dipolog. Kaya kung magbago rin uli at baka tusukin niya rin itong Central Philippines, umpisa dyan sa Samar Leyte at tusukin din niya itong Negros at saka yung Panay Island, kagaya na nangyari sa Frank. So wag lang tayo kampante dahil ulitin ko lang po, ay itong tracking ay magbabago ito every hour. Kaya hihintayin natin ito, ang behavior nito pagpasok niya sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Baka mapabilis dito dahil kagabi 15 kilometers per hour ang pag-usad niya. Ngayon, bumilis ng 20. Baka hindi abutin ito na magdilim. Pumasok na sa LPA, sa Republic of the Philippines Area of Responsibility. May mga paglilikas sa hungay sa mga coastal area, Yusek? Tama ka, Egan. Kaya binigay natin ito yung diskarte ito ng local government dahil alam na nila by experiences, by lessons learned, alam nila by indigenous knowledge, alam nila kung saan yung low-lying areas at saka yung landslide prone area. Okay. Maraming salamat po at pare-pare tayo mag-ingat, Yusek. Good morning po. Maraming salamat din, Egan. Magandang umaga. Yusek Benito Ramos, Executive Director ng NDRRMC. Pasintabi lang po at medyo sensitibo ang susunod naming ipapalabas. Pagkakasagasa sa isang lalaki matapos ma-hit and run ang kotse. Ito po yung nangyari sa Buena Park, California sa Amerika, huli sa CCTV.
Sa video po makikitang naglalakad ang biktima nang bigla siya salpukin ng isang kotse. Sa lakas ng impact, tumilapon pa ho ang lalaki sa ere. Agad sinugod sa ospital ang biktima at sa kabutihang palad naman, mga bukol at pasa lamang ang kanyang tinamo. Suspetya ng pulisya posibleng sinadya umano ang pagkakasagasa sa lalaki. Tinutugis ngayon ng mga pulis ang 3 lalaki ng hold up naman sa isang karinderya sa San Rafael, Bulacan. Huli sa CCTV ang pagnanakaw ng mga suspect na armado ng baril at ice pick. Narito ang report. Madaling araw nang pumasok sa isang karinderya sa San Rafael, Bulacan ang 3 lalaki. Puro mga nakatakip ang mga muka at armado ng ice pick at kalibre 45 baril. Nagulat lahat ng tauhan sa tindahan at di na nakuha pang makalabas nang tutukan na sila ng mga suspect. Pinuntirya ng isa sa mga suspect ang taguan ng pera sa tabi ng tangke ng gas. Nakuha ang 1,500 pesos na kita ng karinderya. At nang naramdaman ng mga suspect na may isa pang tao sa kusina, pinalabas nila ito at tinutukan din ng baril. Nakuha rin ang cellphone ng isa sa mga tindera. Nakuhanan din ng CCTV ang paglabas sa tindahan ng mga suspect. May isa raw sa sakyang nakaabang para sa kanilang pagtakas. Nai-report na sa pulis ang insidente at patuloy na tinutugis ang mga suspect. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Nirereklamo naman ang isang guro sa Magaldan, Pangasinan dahil sa paninigaw umano sa isang estudyanteng hindi nakasagot sa recitation. Takot na raw pumasok ang 7 na taong gulang na estudyante kaya inilipat na lang siya sa ibang eskwelahan. Darito ang exclusive report ni Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Hindi raw nakasagot sa isang tanong ng guro sa kanyang math class ang 9 na taong gulang na si Micah di tunay na pangalan. Imbes na ituro sa kanya ng guro ang tamang sagot, paninigaw daw ang kanyang inabot. Hanggang ngayon ramdam pa niya ang takot sa pagpasok sa eskwelahan. Binalibag niya po yung papel po, tsaka yung libro po, tsaka sinigawan po, tsaka pinapalo po niya ng payong. 3 araw daw lumiban ang bata sa klase kaya nagdesisyon ang ina niya na kausapin na ang kanyang guro. Pero hindi raw nakipag-ayos ang gurong si Ginang Melba Villena. Hinamon pa raw ni Ginang Villena ang ina na ilipat na lang ng paaralan ng kanyang anak. Ay, masakit yung anak nyo. Ganon pa man sa akin. Talikod siya. Ilipat nyo. Ganon. Kaya sabi ko, ano ba naman yan, parang binastos ako. Di umiyak ako sa isang teacher. Ayon naman sa inirereklamong guro ng Tubag Elementary School, wala raw siyang ginagawang masama. Masama doon sa bata. Di lang po pagkakaintindihan namin ng mother. Yun lang ang pinag-ugatan. 11 taon na raw siya sa propesyon at ni minsan, hindi niya pinakitaan ng masamang kanyang mga mag-aaral. Nagdesisyon naman ang ina na i-transfer na sa ibang paaralan ng kanyang anak pati ng kapatid nito. Pareho silang grade 2 pupils. Nakakuha ng marriage advice ang actress-singer na si Miley Cyrus mula kay Jada Pinkett Smith. Si Jada ang asawa ng aktor na si Will Smith. Ayon kay Jada, marami daw dadaling pagbabago ang pag-aasawa. At kailangan daw maging kaibigan ni Miley ang kanyang partner na si Liam Hemsworth, lalo't makakasama niya ito ng mahabang panahon. Si Jada at Will ang isa sa may pinaka-successful marriage sa Hollywood. May mga chika pa ako mamaya, so stay tuned. At ang irit namin mamaya, van sumalpok sa isang nakaparadang truck sa Baliches, Quezon City. At sagyan ng taxi at bus sa Caloocan, nagdulot ng mabigat na traffic. Abangan yan at iba pa sa unang balita. Mamaya. Ito na, syempre, pagkain na naman tayo at masarap syempre. Kasi maulan ang panahon ngayon, kaya kailangan mainit na lomi ang ating kakainin para dyan. Loming pagtagulan, sabi daw ni Miss Nancy Resliman. Good morning, Miss Nancy. Hello there. Okay, mukhang ang dami-dami nating sahog na kailangan para sa lomi.